Continuation po sa ating easy of copy, ito pa yung isang tanong, paano ba fill upan yung ating statements of changes and net asset. 'Di ba, for example, sabi ko nga sa inyo, mayroon pong hinihingi na data under dito sa 4 na column. Pero yung i-discuss po natin, paano ba natin makuha yung ating beginning balance na eksakto doon sa report natin ng post-closing last year. Dapat po yung beginning balance na to is tumama dun sa last year ninyo, no, na post closing, yung accumulated surplus. Dapat yan po, tali po yan, ito yan. Ngayon, kung nagkaroon po ng adjustment yung inyong report ng 2020 at ang nag-a-appear po sa inyong in-export na pre-closing balance, yun po yung tinatawag na restated. Yan, yung restated balance. Yan po yung nagtatali dun sa pre-closing trial balance nyo na report ngayon 2020. Na dapat po yung pagdating sa beginning balance, yan, for example, tanggalin ko po to. Dapat itong 439, yan po ay hindi po kaparehas nung restated balance na mayroon na kapag mayroon po kayo na mayroong adjustment na nangyari na direct dun sa accumulated surplus, no, hindi po sila pwede minsan na magkaparehas, kung lalo na kung may adjustment. Pero kung wala naman kayong adjustment, pwede po sila magkaparehas, yung restated at saka yung beginning balance. Pero lagi nyong i-review itong nasa taas na to is dapat tumatama po ito doon sa inyong post closing trial balance na accumulated surplus noong last year, no. At kung inilagay nyo dito yung beginning balance nyo last year at yung sa restated naman ay parang magkaiba na sila ng amount, meaning may lalabas po dito na amount na adjustment. Ayan, pag may lumabas po dito na amount na adjustment, meaning po sa portion naman po na to, yan, yung sa portion na yan, dyan nyo po ilalagay kung saan siya nakakategorize na dapat paglagyan ng adjustment ninyo. For example, yan po ay prior year's adjustment or unrecorded income and expense po yan, yung inadjust ko dyan sa accumulated surplus. Dito nyo po ilagay yan. Dyan nyo po ilagay yung amount. Pero kung hindi naman po siya dyan nakakategorize at sabi nyo, kasi nga hindi naman siya prior year's adjustment, parang iba yung transaction niya, pwede naman po dito sa other adjustment. Yan, pwede po kayo na mag-encode dyan. Ngayon, mababago po yung amount. Yan. Yan. Mababago. No, hindi na sila magkakaparehas. Kasi nga mayroon na nangyari na adjustment dun sa accumulated surplus, no. Ito na yung beginning mo nung last year, kung yan po, at kung may adjustment naman, yan yung ilalagay natin. Pero wag nyo rin pong kakalimutan na ilagay yung ang inyong beginning balance. 439 for example, 497 497 795.19. Ayan. Ayan po yung inyong ayan po yung beginning balance nyo. Magkano yung difference niya? Di ba parehas po? Ayan, 24,110, dito sa adjustment natin na nilagay, parehas na po. Ngayon ito po yung amount na to, tumama ka na dun sa post closing mo nung last year. Ayan, edi yung report mo ngayon na statements of changes of asset, magtatali na po yan sa analysis, sa report nyo, kasi yung iba ini-ignore po ito yung portion na to. Nag-export ng trial balance, hindi niya na ginalaw kung ano yung kanyang beginning balance on last year, di niya ining ko dito. Ang ginawa niya, pinarehas ngayon yung amount niyan sa restated at saka beginning balance. Pag i-check po yan, minsan dun kayo nagkakaroon ng problema na hindi na nagtatali yan. Kaya kailangan po lagi nyo i-check yan, yung portion na to. Yan, yung always na beginning balance nyo sinire-record, pakitype po, kasi kakailanganin natin kung may galaw man yung inyong accumulated surplus.
Yan, isa po yan sa kailangan din ninyong maintindihan sa ginagawa nyo na easy soft copy. Huwag po kayo magre-rely na dahil nag-export tayo tapos na lagi yung report nyo. Tapos na yung report nyo pero may kailangan pong analyzation na gagawin, no? Before nyo i-submit. Yun po yung may ibibigay ko sa inyo na pag-check ngayon sa pag-submit nyo ng year-end report. Thank you.